ibinasura po ng Court of Appeals ang kanila pong apila na about po dito sa cyber libel case. Ano na? Sige, gusto nyo pa ha? Baka gusto nyo pang madagdagan ha? Sigurado maghihimas rehas po si Madam Reza at saka yung kanyang dating researcher. Yo, what's up mga lods? It's Mega FF TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. I-congratulate naman po natin si Maria Reza mga lods, dahil ang dami po niyang awards na natatanggap ngayong taon na to. Una, yung The Nobel Peace Prize 2021. Nung nakaraang taon lang po yan, nakatanggap siya yan. Biyahe po tayo, palakpakan. For their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace. Ngayon mga lods, meron po siyang award na tatanggapin na naman. Grabe naman talaga. Napakagiting po talaga nitong Maria Reza na to mga lods. Alam niyo po yung award na matatanggap niya ngayon? Ito po yung kagaya po nung kay Laila de Lima. Yung Himas Rehas Award. Alam niyo kung bakit po siya maghihimas Rehas mga lodi? Dahil po dun sa kinaso po sa lang cyber libel ng isa pong negosyante. At sila po ay na-convict about po dito. At nagplano pa po silang i-apila po ito sa Court of Appeals mga lodi. Pero may pero. May pero mga lods. Ibinasura po ng Court of Appeals ang kanila pong apila na about po dito sa cyber libel case. Ano po ang naging resulta mga lodi? Hawak po tayo sa ating mga kamay. Dahil magugulat po kayo, ano po ang kinalabasan? Eto po mga lods. Galing po sa Net25. Breaking. 6 years in prison for Rappler CEO Maria Reza. Nako po, 6 na taon daw po siyang makukulong. Tinanggihan po ng Court of Appeals ang apilan ni na Rappler CEO Maria Reza at ang dating researcher nito na si Reynaldo Santos Jr. sa kasong cyber libel. Hinatulan si Reza at Santos ng hanggang 6 na taon na pagkakabilanggo. Galing po ito sa Net25 mga lodi. Ngayon, anong mararamdaman po ng mga dumadakdak-dakdak na naman dyan na freedom of the press, press freedom. Kahit wala na po sa lugar, sige freedom nyo, demokrasya. Ano, tuloy pa ba ang laban? Yung mga grabe bumanat sa administrasyon ni PRRD, hanggang ngayon bumabanat pa rin po sa administrasyon naman ni Pangulong Marcos Jr. Ano na? Sige, gusto nyo pa Baka gusto nyo pang madagdagan Hindi naman po tayo Okay lang naman po tayo magbalita. Basta yun lang po sa tama. Wag po tayo maninira ng tao. Ayan. Dahil po sa ginawa po ni Maria Reza, damay pa po yung kanyang dating researcher na si Santos Jr. 6 na taon po silang maghihimas rehas pangalodi sa tingin ko lang. At mukhang meron na naman po mag-iingay sa social media kagaya po ng ginagawa ni de Lima. Kahit nakakulong po si de Lima mga lodi, marami pa rin po siyang banat sa ating administrasyon. At ngayon po, bumabanat na naman po sa bagong administrasyon na si Bongbong Marcos Jr. Mukhang madadagdagan po yung sa social media sa pagbabanat po sa gobyerno. Pero okay lang yan, wala naman pong bilang yan yung inyong ginagawang pag-iingay sa social media. Ang dito po ang katotohanan. Galing po ito sa husgado. Kailangan nyo pong panagutan. Baka pagbintangan nyo naman po ang Pangulong Duterte at si President Bongbong Marcos, kaya po siya makukulong Papaalala ko lang po sa inyo, matagal na po itong reklamo na to. Nung mga nakaraang taon pa po ito, isang negosyante po ang nagkaso po kay Reza at saka doon po sa dating researcher niya. Dahil nga po, grabe po, bumanat po sa isang negosyante. Kala po nila, hindi po sila bebweltahan. Ito po yung dahilan kung ba't po sila nagkaroon po ng cyber libel case. Reza was convicted in June last year in a cyber libel case filed by businessman Wilfredo King over a 2012 article that linked a businessman to illegal activities. Biruin yun, illegal activities daw po. Reza faces up to the 6 years in jail but has appealed the ruling. Ayun nga po mga lods.
yung apila po niya, binasura na. Kaya po, sigurado, maghihimas, rehas po si Madam Reza at saka yung kanyang dating researcher. Ano na? Demokrasya, freedom of the press, nasa na kayo? Diba? Yan yung pinagtatanggol ninyo lagi sa ating bansa. Dapat manatili po ang pag-iingay ninyo. Sino ba ang mag-iingay kundi hindi na po kayo magsasalita? Parang ganun yung gusto nyo mangyari sa ating bansa Ang huli, hindi po sila binigyan po ng permit na makapag-ere dahil nga po hindi po 100% owned Pilipino itong Rappler na to. Bawal po yan sa ating constitution, mga lods. Kaya babay-babay muna, Maria Reza. Siguro mananahimik ka muna ng ilang taon dahil po sa inyong kasakiman sa pagbabalita. Wala na pong preno ang inyong ginagawa. Ayan, nagkaroon po kayo ng tamang kalalagyan. At marami po sigurado ang matutuwa dito po sa balitang ito. Kaya kung ako sa inyo, hanggang happy-happy muna po tayo. Hindi ko na po tatagalan itong video na to, mga Lodi. Yan lang naman po ang aking binahagi sa inyo. Gaya na sinasabi ko sa inyo, pag natalakay na natin, okay na po yun. Maraming salamat, lalong-lalo na po sa walang sawang tumatangkilik kay Peps TV, sa aking YouTube channel, sa aking Facebook page. Mga nagpa-follow at nagsasubscribe sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page, mabuhay po kayo. Kayo po ang dahilan kung bakit po nasusuplak ang mga kampo po ng mga utak talangke. Ayan po, mga Lodi. Ingat po kayo, stay safe, and God bless you all. Peace. The Philippines is not North Korea, nothing like. Well, who would want to be North Korea? You still face allegations of, my goodness, what a list, fraud, tax evasion, receiving money from the CIA. I mean, you could be in court for years and years to come. Because one looks at Duterte's approval ratings, they are consistently above 80% approval, the kind of figure that other leaders around the world could only dream about. And the Filipino public are well aware of what he's doing to the press. The Filipino public as a whole approves still of President Duterte's campaign against illegal drugs. They still seem to favor him despite all of the controversy about his latest anti-terror law, which you and others have described as a fundamental threat to freedom of expression. That's the third one, right? That's the third one I was going to say, this anti-terror bill. You have to get real in a way. Everything you say about what Duterte is doing is not deterring a really big majority of Filipinos from giving him their backing. But the drugs war, according to most Filipinos, has made their streets safer. Yes, they look at the fact that hardly any security personnel have been prosecuted for egregious use of violence, but they also look at the fact that thousands of drug dealers have been taken off the streets, and they like that.